Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang 3 kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang paggaling ng taong lumpo. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, ay may isang taong lumpo mula nang ipinanganak. Araw-araw siyang dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Tinitigan siya nina Pedro at Juan. Pagkatapos, sinabi ni Pedro sa kanya, "Tumingin ka sa amin." Marami sa ating mga kapatid ay mayroong kapansanan. Na mga panahon na yon, ang mga may kapansanan ay lubhang hirap sa buhay. Kaya naman ang kanyang ginagawa ay manlimos na lamang at mahirap sigurong makahanap ng trabaho kung ikaw ay isang lumpo. Kahit nga sa kasalukuyan, piling trabaho lamang ang maaari niyang pasukin sa kanyang pagkalumpo. Dahil siya nga ay lumpo, hindi niya kayang pumunta sa templo mag-isa at nangangailangan pa siyang buhatin ng kanyang mga kaibigan papunta sa templo upang makapaglimos. Kaya naman maiisip nating may mga tumutulong din naman sa kanya kahit paano. Makikita natin dito na walang maibigay na limos sina Pedro at Juan dahil wala naman silang pera. At kung ano ang ibinigay nila ay mas higit pa sa pera. Ito ang pagpapagaling sa kanyang kapansanan at ang kaligtasang iniaalay ni Jesus. Ibinigay ni Pedro sa kanya ang totoong kayamanan. Bakit nga ba may mga taong sadyang ipinanganak na may kapansanan? Isa sa mga turo ni Jesus sa atin ay hindi ito dahil sa sila ay nagkasala, ngunit upang maipakita sa mundo ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos Ama. Kaya naman kapag tayo ay nakakakita ng mga kapatid nating nangangailangan ng tulong, tulungan natin sila nang sa ganoon ay maipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa pagtulong at pagkalinga sa kanila. Tandaan natin, kapatid, kung gawin natin ito sa pinakahamak nating kapatid, ginawa na rin natin ito kay Jesus. Kapatid, kailangan nating makita ang ating sarili sa katauhan ng lalaking lumpo. Tayo rin ay may kapansanan, at ito ay ang ating mga kasalanan. Para sa atin, wala tayong pag-asa kundi ang tanggapin si Jesus. At sa kanyang dakilang sakripisyo, ang mga naniniwala sa kanya ay magkakaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Basahin natin. Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay na malimusan. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, "Wala akong pera. Ngunit may ibibigay ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka." At hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos, sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Palakad-lakad at patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na lumalakad siya at nagpupuri sa Diyos.
Napansin nila na siya pala ang taong palaging nakaupo at humihingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Kaya lubos ang kanilang pagkamangha sa nangyari sa kanya. Maaalala nating nabanggit ni Jesus noong nakaraan na ang mga apostoles ay gagawa ng mas higit pang mga himala pagdating ng panahon. Ito na siguro ang simula ng mga himalang tinutukoy ni Jesus. Mababasa natin ang sukdulang kagalakan ng lalaking lumpo at makikita nating di siya nakalimot magpasalamat at magbigay puri sa Diyos Ama. Katulad ng kagalakan ng lalaking lumpo nang siya ay pagalingin ni Pedro, ganoon din tayong mga Kristiyano ngayon. Kailangan nating ipakita sa mundo ang ating kagalakan at pasasalamat sa biyayang kaligtasan na nagmula kay Jesus. Makinig tayo sa kanyang mga habilin. Sumunod tayo sa kanyang mga iniuutos. Maniwala tayo sa kanya. Ipamalita natin ang magandang balita na siyang nagbibigay sa atin ng ating pinanghahawakang pag-asa. Dito natin may papakita ang pagmamahal kay Jesus na siyang pagmamahal din sa ating kapwa. Basahin natin. Nagsalita si Pedro sa balkonahe ni Solomon. Parang ayaw nang humiwalay ng taong yon kina Pedro at Juan. Lagi siyang nakahawak sa kanila habang naglalakad sila sa lugar na tinatawag na balkonahe ni Solomon. Nagtakbuhan ang lahat ng tao palapit sa kanila dahil manghang-mangha sila. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, sinabi niya sa kanila, "Mga kababayan kong mga Israelita, bakit kayo namangha sa pangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin ang taong ito dahil sa aming kapangyarihan at kabanalan?" Dito ay sinimulang ipaliwanag ni Pedro kung saan nanggagaling ang kapangyarihang pagpapagaling sa tao. Hindi ito nanggagaling sa kanya at ipinagkaloob lang din ito sa kanya. Marami ang nalilinlang sa mga gawang hindi maipaliwanag, mga kababalaghan, mga himala, at sila ay naniniwalang mula ito sa tao. Ngunit dito, tinuturuan tayo ni Pedro kung papaano mangilatis. Ituloy natin ang pagbabasa. Hindi ang Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang siyang gumawa nito upang parangalan niya ang kanyang lingkod na si Jesus. Ang Jesus na ito ang siyang ibinigay ninyo sa mga may kapangyarihan at itinakwil ninyo sa harap ni Pilato kahit napagpasyahan na niyang pakawalan siya. Banal siya at matuwid, ngunit itinakwil ninyo ang hiniling kay Pilato na pakawalan ang isang mamamatay tao sa halip na siya. Pinatay niyo ang nagbibigay ng buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. At makapagpapatunay kami na nabuhay siyang muli. Ang pananampalataya kay Jesus ang siyang nagpalakas sa taong ito na inyong namukaan at nakikita ngayon. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Nangyari ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. Binatikos ni Pedro ang mga tao sapagkat hindi sila naniniwala kay Hesukristo. Ang kapangyarihang magpagaling ay sa kanya nagmumula. Nagpatunay sila sa mga tao na bagamat ipinapako nila si Jesus at namatay sa krus, binuhay siyang muli ng Diyos Ama
bilang kasatuparan ng lahat na nasa kasulatan. Hinihikayat ni Pedro ang mga taong di naniniwala at nagpapatay kay Jesus na maniwala. Ganito ang lalim at awa at paghahabag ng Diyos Ama sa ating mga makasalanan, na ang daan sa kaligtasan ay bukas kahit sa mga taong katulad nila. Kung ating titingnan ang ating sarili, makikita natin na tayo rin ay makasalanan. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, madalas ay inuuna natin ang ating sarili, ang ating kalooban, at isinasantabi ang kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin, lumapit tayo kay Jesus. Sa ating pagbabasa ng Biblia, malalaman natin na bukas pa ang pinto na magdadala sa atin sa kaligtasan. Hinihikaya tayo ni Pedro dahil ito ang bilin ni Jesus, na ipamalita ang magandang balita sa buong mundo. At kung tayo naman ay nagbalik loob na kay Hesukristo, tularan natin ang ginagawa ni Pedro, na isigaw at ipaalam at ituro ang magandang balita sa lahat ng tao. Basahin natin. Mga kapatid, alam kong nagawa ninyo at ng inyong mga pinuno ang mga bagay na iyon kay Jesus dahil hindi nyo alam kung sino talaga siya. Ipinahayag na ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta na si Kristo ay kinakailangang magdusa. At sa inyong ginawa sa Kanya, natupad ang sinabi ng Diyos. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalaga niya noon para sa inyo. Ngunit kinakailangang manatili muna si Jesus sa langit hanggang sa dumating ang panahon na mabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan din ang sinabi ng Diyos noon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Lahat ng nangyari kay Jesus ay itinakda ng Diyos Ama. Ang kanyang kalbaryo at pagdurusa ay para sa ating kapakanan. Ang kanyang pinagdaanan ay nang sa ganoon, tayong mga makasalanan ay makabalik sa piling ng may kapal. Kailangan itong mangyari at pagpapatunay sa dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Isipin mo na lang kapatid, kung hindi dumaan si Jesus sa kanyang pagdurusa, ano ang pag-asang panghahawakan natin sa ating puso? Iisa lang ang ating patutunguhan at doon ay tatangis at mangangalot ang ating ngipin. Ito ang tinutukoy na dakilang pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Ang kapatawaran sa kasalanan ay isang bagay na laging pinag-uusapan sa ating buhay Kristiyano ngayon. May mga panahon na naiisip natin na sa laki at lalim ng ating mga nagawa ay hindi na tayo mapapatawad ng Diyos Ama. Iwasan natin ang ganitong maling pag-iisip, kapatid. Hanggang may buhay pa tayo, may panahon pang lumapit kay Jesus. Kung ang pagpatay kay Jesus ay pinatatawad ng Diyos Ama, tayo pa kaya sa mga panahong ito? May pag-asa pa ba ang mga mamamatay tao? May pag-asa pa ba ang mga nangangalunya? May pag-asa pa ba ang mga magnanakaw? Ang gustong ituro ng mundo sa atin ay wala na tayong pag-asa.
at tayo ay nalulugmok sa ating maling pag-iisip. Kapatid, kailangan nating makita na ang kaparusahan ng ating mga kasalanan ay pinagbayaran na ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus. Kahit anuman ito, kahit gaano karami, kahit gaano kasuklam-suklam, kung gusto nating magkaroon ng kaligtasan, maniwala tayo sa Kanya. Totoong pagsisihan ang ating mga kasalanan at talikuran ang ating buhay na makasalanan. At bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Si Jesus ang bukod-tanging daan sa kaligtasan. Ito ang dapat nating maintindihan. Lumapit tayo sa Kanya habang may panahon pa. Basahin natin. Katulad ng sinabi ni Moises, ang Panginoon na ating Diyos ay magbibigay sa inyo ng isang propetang katulad ko at kalahi ninyo. Kinakailangang sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang hindi susunod sa sinasabi ng propetang ito ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ganyan din ang sinabi ng lahat ng propeta mula kay Samuel. Silang lahat ay nagpahayag tungkol sa mga bagay na nangyayari ngayon. Ang mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ay para talaga sa atin na mga Hudyo. At kasama tayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos sa ating mga ninuno. Dahil sinabi niya kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng iyong lahi. Kaya sinugo ng Diyos ang kanyang piniling lingkod, una sa atin na mga Hudyo, para tulungan niya tayong talikuran ang kasamaan. Kung sino ang may mata, ay sanang makakita. At kung sino ang may tenga, ay sanang makarinig. Ang pinag-uusapan natin dito, kapatid, ay ang ating pupuntahan matapos ang buhay natin dito sa lupa. Tumalima tayo. Magpakumbaba. Huwag nating paniwalaan ang mundo at tayong mga makasalanan ay binigyan pa rin ng pag-asa. Aminin natin ang ating totoong kalagayan at lumapit tayo kay Hesukristo na nagbibigay ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 3 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.